Hi! Itong araw na to ay July 24, 2024. At ang masasabi ko, ito yung pinakamahabang araw ko sa buong buhay ko. Itong araw na to, nalita ko ng gising sa usual talaga ng gising ko. So wala akong time para mag-check ng phone ko. Kasi pagkagising ko pa lang, naligo na agad ako at nag-prepare na ako sa pagpasok ko. So wala akong ka-idea na bahala pala sa Manila. Kahit may-message na ako ng boyfriend ko na wag na akong pumasok kasi bahala yung dadaanan ko. Sabi ko, papasok pa din ako kahit maulan. Dahil alam ko marami akong gagawin para sa araw na to. Kaya pinilit ko talagang makapasok. And thankfully naman, nakapasok ako or nakapag-exit ako sa may Balintawak exit ng 6:40 at nakarating ako sa office ng 7:55 a.m. Ng araw na to, alam ko sa sarili ko na mag-half day lang ako. Ang sabi ko, tatapusin ko lang yung mga trabaho na dapat kong tapusin. Mag-half day ako or mag-undertime ako kasi baka mas tumaas pa yung tubig kung magpapagabi pa ako ng uwi. But suddenly, nagkaroon ng announcement and changes po sa office namin at nag-announce na pwede na kaming umuwi or umuwi na kami kung hindi na kaya. So, nagpaplano na akong umuwi, pinaprepare ko na yung mga gamit ko kahit 8:30 pa lang ng umaga, nang biglang umapaw yung tubig. Pumasok sa loob ng office namin. Mabilis yung pangyayari. So, ang ginawa namin, lahat ng mga mababasa naming mga gamit and mga supply is inakyat muna namin. Around 9 or 9:30 a.m. nung nag-decide kaming lumabas na ng office. Paglabas pa lang namin ng building, nakita na namin yung parang ilog na kalsada. Mataas na agad yung tubig. Very unexpected. Kasi 1 hour pa lang nakakalipas mula nung pumasok kami sa building. And yun na yung kinahinatnan niya. From walang tubig hanggang sa naging hanggang binti na tubig. Sa ilang taon kong nabubuhay sa mundo na to, ito yung unang beses kong lulusong sa baha. Ito yung pinaka first time ko na sasagupain yung baha para lang makauwi. Mula sa tapat ng building namin, tanaw ko na yung kahabaan ng iskinita na lalakaran ko na baha makalabas lang doon sa highway. Kung saan sasakay ako ng jeep papuntang Divisoria para doon ako sasakay ng bus pauwi dito sa amin. Very unfortunate yung pangyayari habang naglalakad ako. Biglang parang may rumaragas ang tubig na galing sa isang street kung saan talaga makikita mong parang running water siya o ilog siya na inaanod niya yung mga kalat, mga sanga ng puno. Noong mga oras na yun, unti-unti kong nararamdaman na tumataas na yung tubig. And luckily, nakita ko ng boss ko na naglalakad ako doon. Kaya pinasakay niya ako at hinatid niya ako sa LRT station. Dahil nung time na yun, sinabihan niya ako na wala ng jeep na bumabiyahe papuntang Divisoria. So, akala ko dahil nakasakay na ako ng LRT, matatapos na doon yung paghihirap ko sa baha. Hindi pala. Kasi pagbaba ko ng LRT, bumili lang ako ng mga biskwit, ng tubig, para sabi ko, alam ko matatraffic ako mamaya, para may pangkain ako. Pero hindi ako nakasakay ng bus. Merong bus sa terminal pero hindi sila bumibiyahe. May mga pasahero din doon na na-stranded. Hindi din sila makaalis doon. Hindi ko pa alam. Noong time na yun, nalubog na pala ang index. Sa kagustuhan kong makauwi nga ng mga oras na yun, may kakilala ko din sa kabilang terminal sa Divisoria. Tumawag ako sa kanya, nagtanong ako sa kanya kung sakasakali meron bang biyahe pa uwi sa amin. Sinabi ko dun sa kakilala ko na baka pwede ka kung tumaan yung bus sa Doroteo kasi maraming mga pasahero doon. Nag-okay siya, sinabi niya paalis na yung bus, dadaan ng Doroteo. 4 na oras ako nakatayo sa gilid ng bangketa sa may Doroteo Jose sa kakaantay ng bus. Nung 1:30 na, nag-decide na akong pumasok ng 7-Eleven kasi tumataas na rin yung tubig sa Doroteo nung time na yon para makaupo na din ako. And tinitingnan-tingnan ko na lang yung bintana baka mamaya may dumaan na bus. Pero grabe, 1 p.m. pa lang sa Doroteo pero parang yung dilim na pang alas 6 na siya, parang gabi na. Nung around 2 p.m. na doon ako nag-start mag-browse sa internet at doon ko nakita na wala na palang nakakapasok pa northbound na mga sasakyan dahil nabaha lang sa may Paso de Blas pa lang. So, hi everyone. Today is Wednesday and due to bagong ganda actually, sobrang lakas ng ulan. So, parang nagkaroon ng suspension. Yun, dahil din sa mga sobrang daan, sobrang kanilang baha dito sa Manila. And, yun, hindi rin nakapasok ako pero hindi ako nakauwi. So, ngayon, is 7 days oras na.
4 p.m. So, going to 4 p.m. And from 10 a.m. to 4 p.m. is nakatambay ako outside kasi nakaantay ako ng bus pauwi sa amin. So, hindi ako nakauwi siya to walang biyahe kasi first is sobrang lakas ng ulan, second is baha naman dito sa Manila, and third is nagpasabal yung index. I think yung from Balintawak exit hanggang sa may Tumayan or Malinaw yata. So, hindi siya pasabal. Kaya, sobrang sakit ng ulo ko, antok na ako, pagod na ako. Kasi parang 4 hours yata ako nakatayo kasi nag-aantay nga ako ng bus. And then, yun. So, ang ginawa ko, napag-isipan ko na mag-check-in. So, dito nag-check-in ako ngayon sa Vista Hotel. Dito lang sa may Recto. Anong Recto ka? Sa Vista Hotel. So, yun. And, kasi, masyado na ako talagang so, bukas pag yun sa umayon. So, papawit na. At nakakainis kasi nagkaroon ko. Gigil ako. Yung binili kong mamon and biscuit nung umaga ay kinain ko dito sa hotel. So, yan na yung nagsilbi kong hapunan or dinner kasi nakalimutan kong bumili ng pagkain ko outside. And hindi ko na kayang tumawid-tawid pa sa baha para lang makabili ng pagkain. So, nagtiis na lang akong nagugutom. And sobrang mahal ng pagkain dun sa hotel at hindi ko na kaya. So, ayan, ang ginawa ko, kumain lang ako at nanood lang. Nood lang ako. Hindi rin ako makatulog kahit nakaramdam ko gusto ko nang matulog. Around 11:30 na ako. Noon talagang tumigil sa pananood and nag-decide na akong matulog para makapagpahinga na din ako. And alam kong kinabukasan ay baha na naman. Hi, so yun. Uuwi na ako. Baka hindi na naman ako makuwi kasi parang pumapangit na naman yung so, mag-check out na ako dito sa hotel. So, bye. Paglabas ko pa lang ng hotel, nakita ko na nabaha pa din. So, hindi talaga ako nagkamali. Nabaha pa rin. At susuong pa din ako sa baha ngayong umaga na to. And makikipaglaban ako sa agos ng tubig. And sobrang baho ng tubig. Sobrang nakakadiri siya. Ang baho niya. Yung ano niya, nakakasuka siya. Lalo pa hindi ako nakakain for 12 hours. Napilitan ako mag-fasting kasi wala akong food. And grabe talaga yung experience na to. Kaya itong araw na to, hindi ko ito makakalimutan. Itong bagyo na to, ito yung bagyo na hindi ko makakalimutan. Dahil ito yung nagparala sa akin sumuong sa baha. Kahit dito gusto, kahit nakakadiri siyang tingnan. Okay. So, nakakadiri man yung paglalakad ko sa baha. Pero nanaig pa rin yung excitement ko kasi alam kong malapit na ako sa terminal, makakaupo na ako doon, makakapag-relax na ako kasi alam ko sa sarili ko, nakakauwi na ako. Pero pagdating ko ng terminal, natismay ako kasi wala akong bus na nabutan. At ayon sa caretaker, kakaalis lang ng bus and hindi alam kung may babalik pa ba na bus luwas ng Manila at babalik ng Bulacan. Noong mga oras na ito, kinabahan na ako. Kasi biglang bumuhos na naman yung malakas na ulan. And iniisip ko baka tumaas na naman yung tubig at wala na namang makaluwas na bus or ma-stranded na naman ako dito. Luckily, may dumaang bus galing sa kabilang terminal. Hinabol ko pa siya as in. Sinuong ko yung baha nang tumatakbo ako kasi hinahabol ko nga yung bus and kinakawayan ko para humintog sila. Super funny yun kasi pinagtitinginan ako ng mga tao kasi may daladala akong malaking bag, may daladala akong payong, tumatakbo ako sa baha. Grabe talaga, nakakatawa na nakakaya. Ewan. Basta yung mga oras na to, ang goal ko lang, makauwi. Yun lang. Kasi pagod na ako. Pagod na yung isip ko, pagod yung katawan ko kasi nakipaglaban ako sa tubig. Yun lang, bye!